Kahapon po, alam po natin na nagkaroon po ng hearing patungkol po sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. At doon nga po kahapon ay inanunsyo po na iisyuhan ng sabina po si dating Senador Antonio Trillanes patungkol sa mga regarding din po sa impeachment. Siya po ay ipapadalan, iimbitahan po siya. At inaasahan po si former Senator Antonio Trillanes na dadalo sa susunod po na hearing ng House Committee on Justice sa April 22 next week. At hindi lang po siya yung inimbitahan po muli ang Ombudsman, si Ombudsman Boying Rimulya, patungkol din po sa impeachment hearing sa House. So, doon po sa mga nakaka-remember pa, isa sa mga issue na pinupunto po ni Antonio Trillanes ay patungkol po sa mga bank accounts na di umano na umabot sa 2 billion yung mga bank account. Meron siyang sinabi ng mga joint account ng mga na pamilyang Duterte is specifically my joint account po si dating Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Matagal na po na ito na issue, 2016 pa po ito. Pero ngayon lang siguro po ang pagkakataon na mabibigyan ng pagkakataon si Antonio Trillanes na ilathala ang kanyang nalalaman at kanyang mga ebidensya. At tayo po ay hihintayin natin next week kung ano po yung ilalabas niya patungkol sa issue na ito. So, inaasahan po natin si Antonio Trillanes maging resource person, isa sa mga resource person sa susunod po na hearing ng House Committee on Justice para po madetermina kung meron pong probable cause. Kung yun po, hindi po siya i-cross-examine, tatanungin lang po siya. So, yun po, isa po, next week, ito na naman po ang tabayanan ng mga tao, yung patungkol sa mga bank accounts po. At susunod po, yung SALN po, ang dadalhin naman po ng ombudsman ay yung SALN. So, next week, abang na abang po ang ating mga kababayan para marinig. Ano ba talaga yan? Para makita natin. At, kung talaga bang may probable cause, sa ikatatlong, kung kailangan pa ikatatlong hearing, ay malamang iaakit na po yan sa plenaryo para pagbotohan nila. At kung magbotohan sila at umabot po ng 1/3, di aakit na po yan sa Senado. So, kahapon po, ito po isa sa mga highlight po kahapon, yung patungkol po sa mga signatures doon po sa mga acknowledgement receipts. At ito po, si Caroline Moldes Pitoy, siya po ay ang document expert ng NBI. Siya po ay handwriting expert. At ayon po sa expert, handwriting expert, document expert, sa kanyang masusing pagtitingin pagsusuri sa mga signature, 7 grupo lang daw po ang sumulat ng mga resibo, yung mga acknowledgement receipts. At yung ibang mga resibo ay isang tao lang ang gumagawa. At siya lang yung gumagawa. So kung pito sila na sa isang grupo, yung isa nakatoka ng ilang hundreds na siya lang yung nagsusulat ng pangalan. Ganun siguro yung makinarya na tinutukoy niya. So merong grupo na ito yung gagawa ng pangalan, itong isang tao na to gagawa ng pangalan, tsaka magsisignature. Isa ito naman. Kasi po
na lumalabas po na pare-parehas. May mga stroke po na parehas-parehas. Iba-ibang mga pangalan, iba-ibang mga iba-ibang mga signature, pero yung may mga stroke po na similar at ayon dito kay Caroline Moldes Pitoy na isang eksperto po ng pagsusulat sa cursive o sa bold, kukonti lang po yung mga taong gumawa ng acknowledgement receipts na nasa pangalan nila Mary Grace Piatos, Uishi, Milky Sikuya, yung mga yon, yung mga dudong. So isang grupo lang po, 7 tao na madaming ginagawang acknowledgement receipts kasi pare-parehas, halos pare-parehas ang kanilang mga stroke, yung sulat nila, signature. Yan po ang sinabi ng NBI kahapon. So, kailangan pa po yan. Kung ito po ay akyat, kung iakyat na po sa Senado itong kasong itong impeachment na to, babalik po yan. Tatawagin pa rin po yan si Caroline Moldes Pitoy para doon sa Senado ilathala niya muli ang kanyang sinabi at doon na po sa Senado ay doon po huhusgahan kung totoo yung sinabi niya or hindi or ano, yung masasali siya sa cross-examination ng mga senator judges. So, alam po natin kahapon ang main attraction po kahapon ay yung mga pasabog ni resource persons na si Ramil Madriaga. Siya po ay sinalang kahapon sa House Committee on Justice na hearing ng halos 4 na oras. 4 na oras po rin siya nagsagsalang. Binasa po niya yung kanyang sinumpaang salaysay, yung supplemental niya na affidavit, tapos sinalang na po siya sa question and answer. Sumagot siya, naglabas siya ng mga ebidensya niya, video at saka pictures. So, ang sabi po ni may parte po doon na meron na siyang binabasa at naging emotional po. Naging emotional po si Ramil Madriaga habang binabasa po niya yung kanyang salaysay, sinumpaang salaysay. At yun nga po ay napansin ng House Committee Chair na si Representative Jervil Floristro. Naging siyang emotional at ito po ay dahil sa kanyang pakiramdam. Ito na po yung siya po ay pinagtaksilan. At yan po ang kanyang statement kahapon. Babasahin ko ha. I felt betrayed that despite all my efforts to support Sarah to the extent of even committing high-risk acts for her and her family, she did not lift a finger to stop Attorney Harry Roque, from filing the unfounded kidnapping case against sa kanya. Kasi nga, sa Bisaya pa po pinalabi. Doon po dumapig si Sara Duterte kay Harry Roque. Hindi po kay Madriaga. At yun po ay para kay Madriaga. Sa shoes ni Madriaga, yun po ay pagtataksil sa kanya ni Sara Duterte. So, ito yung motivation niya. Nagalit siya. Nagalit siya kay Harry Roque, nagagalit siya kay Sara Duterte kasi hindi siya tinulungan despite na sinabi niya na sa kanyang ginawa, pinagsilbihan niya ang Vice Presidente kahit noong pang hindi pa Vice Presidente. Pati po ang sa salaysay po ni Ramil Madriaga kahapon, noon pa pong 2018 pala siya, nasa poder na po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanya pong salaysay yun, ha. Hindi po natin huhusgahan yung kanyang salaysay. Pinakinggan lang po natin
At hintayin po natin yung panahon kung mapupunta na po sa Senado yung itong impeachment, doon na po natin makikita. Kasi inaasahan natin kung maakyat po sa Senado ito, doon na po maglalabas ng counter evidence ang Vice Presidente para sagutin ang lahat ng aligasyon laban sa kanya doon po sa Senado. Tingnan po natin yung kalidad ng kanyang depensa. Kasi hanggang ngayon hindi pa po talaga siya sumaharap ang Vice Presidente. At ginagawa niya ng lahat ng paraan para matigil ang impeachment complaint, matigil ang impeachment complaint. Tumakbo na po siya, alam natin na tumakbo na po si Sara Duterte sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment proceedings sa House of Representatives. So yun nga, feeling ni Madriaga na pinagtaksilan siya sa lahat ng kanyang ginawa para sa mga Duterte, tapos yan lang isusukli sa kanya. Ang piliin ng mga Duterte si Harry Roque. Hindi siya yung pinili. So, yan talaga siguro napapala ng mga ewan. So, eto pa, pumasok po kanina na balita. Di ko alam kung paniniwalaan, pero hindi po ako naniniwala kasi feeling ko nagpe-fake news po si dating spokesperson na Salvador Panelo. Gumagawa lang siya ng kwento. Para sa akin yun ang ginagawa. Sinabi po ni Sal Panelo sa isang interview sa Billionaire News Channel na si Representative Ronnie Puno ng Antipolo 1st District ay kinukonsidera daw ng mga ilang mambabatas na gagawing next Speaker of the House of Representatives. According yan kay Attorney Sal Panelo. Last week, hindi po umubra yung kudeta na sinabi nila na about kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na kongresista din, na magkakaroon daw ng coup, siya daw, may pag-uusap daw na naganap na papalitan daw, may movements daw na papalitan ni GMA si Speaker D sa House. Hindi po umubra kasi nabuko nabuko. So nag-deny po ang dating presidente, si Gloria Macapagal Arroyo. So nabuko, nag-deny. That is normal. Ngayon na po, gumagawa na naman si Sal Panelo ng kwento na si Ronnie Puno na naman. Alam po natin na nagreklamo, kamakailan lang, nagreklamo po si Representative Ronnie Puno sa pamamalakad po ni Speaker D. Pero to oust Speaker D dahil doon is hindi pa. Kulang po sa numero ang NUP. Kulang po. Kasing laki lang po ng PFP, ng mga membro ang PFP at saka ang NUP. Ang pinakamalaki pong mga members na party sa House ay ang Lakas CMD ni dating Speaker, siya ngayon po yung head, dating Speaker Martin Romualdez. More than 100 po ang Lakas. So, ewan ko saan humuhugot po ng numero itong si Attorney Sal Panelo. Saan siya humuhugot ng numero? Sino-sino lang ba yan sila? Asan yung numbers? Gathering numbers. Yung patungkol po doon sa gagawin daw na kudeta na papangunahan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na pagpapalit kay Speaker D, ang umikot po sa mga GC, sa mga grapevine, hindi nga daw umabot ng 30 yung kanilang naingganyo na sumama sa kanila sa kudeta nila.
Ngayon, si Ronnie Puno na naman. Yun nga, sige, gather your numbers first before you let out these things. Oh. At saka, how sloppy is yung kabilang ano, sloppy na po. Kung meron pala kayong mga ganitong plano, wag po ninyong i-broadcast na hindi pa ninyo ginagawa. Gawin niyo muna. At kung successful, dun po kayo mag-broadcast. Ngayon na sinabi niyo na may ginagawa si Ronnie Puno, ngayon, we will wait. We're going to wait kay Representative Ronnie Puno kung siya po ay anong reaksyon niya to sa sinabi ni Salvador Panelo. Sa ngayon po, wala pa po ako nakikita. Kararating ko lang po dito sa aking pinuntahan. Mainit pala talaga dito. At wala po tayo ngayon sa Leyte. Yun lang po. So tayo po ay naghihintay dito na lumamig ang aircon. So, yun po. Ewan ko na lang, hintayin ko po kay Ronnie yung kung maglalabas po ng pahayag itong si Representative Ronnie Puno ng Antipolo 1st District. Hintayin po natin. At kung meron, sigurado akong i-report po yun ng mga kasama ko sa kanilang mga podcast. Sunod, nako ito isa rin po itong hinihintay ng ating mga kababayan. Patungkol po ito sa April 22. Sa April 22 po ay maglalabas na po ang ICC sa patungkol kung ipapagpatuloy po, magiging full trial na po ang kaso ng crimes against humanity laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa April 22 ay humingi na naman po siya na humingi siya sa appeals chamber ng ICC na payagan siyang hindi na naman sumipot. Hindi na naman po niya sisipot. Nag-may ay absent siya. Yan po ay nagpadala na po siya ng dokumento ng kanyang request na hindi pa rin po siya magpapakita doon sa trial. Hindi po siya magpapakita sa publiko. At i-skip niya yung open court ng yung judgment ng kanyang kung papapatuloy pa magpo-full trial na yung kanyang kaso. At hanggang ngayon po nagmamatigas po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagmamatigas siya na wala daw jurisdiction sa kanyang sarili ang ICC na nagkakaso sa kanya ngayon ng crimes against humanity. Wala daw jurisdiction ang ICC sa kanya. Kaya hindi siya dadalo, ayaw niya magpakita sa publiko, i-skip niya, mag-absent siya doon sa April 22 kung saan babasahan siya kung magpo-full trial na or madi-dismiss ang kanyang kaso. Yung araw din po na yon, April 22, ay hearing din po sa House Committee on Justice, a continuation po. So sa April 22, mahahati po ang ating atensyon. Pero ito pong kay former President Rodrigo Duterte, malamang po ito ay mangyayari po sa gabi, mga 5 PM na po kung saan ang oras po sa dahig, pag alas 5 ng hapon dito sa atin, alas 10 morning pa po doon sa the Netherlands. So yon. Yan po yung babantayan natin sa April 2022. Dalawang events. So ayaw pa rin po magpakita, hindi natin alam kung bakit. Hindi natin malalaman kung totoo po ba yung sinasabi ng kanyang mga kapamilya na siya po ay skin and bones. Ako po, dapat po ay magpakita na si former President Rodrigo Duterte sa publiko kasi hindi na po natin siya nakita since siya po ay
Since 1 year na po mahigit, hindi na nakita siya ng publiko. So, yun lang po ang mapapatunay kung totoo po yung sinasabi ng kanyang mga kapamilya na siya na po ay skin and bones. Yun. So, hintayin lang natin sa April 22 at makikita natin kung ano na kanyang sitwasyon sa kanyang health. So, next. Ito, sa mga bookkeepers diyan, sa mga accountant diyan, alam naman po natin na sa April 15, ngayong araw, ay ang deadline po ng pagsusumite ng mga income tax returns. Yan na po ang tradisyon natin. Pag April 15, lahat po nagsasubmit ng mga papeles, kanilang mga ITR sa BIR. Yan po ay nakasanayan na, talagang yan po ay nasa batas. Pero ngayon ay in-extend po ni PBBM ang pagpa-file po ng ITR sa May 15. Meron pa pong palugit ng 1 month. So wala na po kayong yung mga tamad-tamad diyan, yung mga nagka-cramming ng kanilang mga books para sa BIR, o meron pa kayong 1 month na ayusin yan lahat at ipadala sa BIR, isubmite sa BIR. Huwag na po kayong maghintay ng mga last minute. Yung mga natapos na po sa kanilang mga books, ay dapat na-submit na po ngayong araw, April 15. Pero kung hindi pa po, binigyan po ng kayo ng palugit hanggang May 15. So wag po ninyong sayangin yung pagkakataon na maging tamad. Asikasuhin nyo na yan kasi importante po pagbayad ng tamang buwis. Kasi yan po yung yan po yung ang buwis po natin. Yan po yung nagpapaandar ng gobyerno natin. Yan po kinukuha yung sweldo ng mga empleyado ng gobyerno, ang ating mga hinalal na mga sa gobyerno, sa ating pong buwis yan. Mag-file po kayo ng tamang buwis para hindi po kayo kasuhan ng BIR ng tax evasion. O ganun. Maging responsable po sa magbabayad ng buwis. Ako, independent po ako ng asawa ko. Siya yung nagbabayad ng buwis. Di ba? Ganyan po. Pero tayo lahat po ay nagbabayad din ng buwis. Every time po tayo may binibili, meron pong may VAT, value added tax. Na yun po ang pinagkakainitan ngayon na madami pong gustong tanggalin na po yung VAT. Ako po, 12% din po yung VAT. Patagal na po 12% yon. So ako po sang-ayon po ako pero hindi po totally tanggalin yung VAT. Siguro babaan nila from 12%, siguro mga 5% na lang na VAT. Laking tulong na din po yon sa atin kung ibababa yung VAT. Hindi ko lang gusto yung mga tao na akala po ang dali-dali po niyan gawin. Sa mga mambabatas po na nagsisisigaw diyan or na laging sabihan daw si PBBM na tanggalin ang VAT na 12% VAT. Hindi po ganoon kadali. Ngayon, kung gusto, teka, dali lang ha. Naglalang. Hello? Yes? Oo, later. Pwede later kasi meron akong ginagawa. Sige. Okay, sige, thank you. Live po tayo. Pasensya na. So, like I said, ako po sang-ayon po na hindi totally tanggalin yung VAT kasi nagkakaroon po ng income din ang ating gobyerno dahil dyan. Diba? At pwede na lang ibsan na lang yung VAT. Kasi po ang ating taxes, yan po yung nagpapaandar sa gobyerno natin. From top to bottom.
Yan po. So, dyan po lahat sa ating buwis. Dyan po kinukuha yung mga sweldo ng mga halal natin at yung mga kawani, ordinaryong kawani sa gobyerno. Oh, yan po yung lifeblood. Pera talaga po. Walang mangyayari sa gobyerno kung wala pong pera. Ganon din po kung sa ordinaryong na tao, kung wala kayong pera, mahirapan kayo. Diba? Pero sana naman po, this time around, yung marapatin po natin na maging responsable po sa pagbabayad ng tamang buwis. Diba? At responsable din ang nananawagan tayo sa ating mga leaders, sa ating mga, na kung may ganitong pagkakataon, ayusin nila, gawin nila nga, dalhin nila sa tama yung pera ng bayan. Igasto nila sa tama yung pera ng bayan na galing din sa mga tao, sa mga Pilipino na buwis. Maging yung mga leaders natin dapat matubuan ng konsyensya na kung merong bagay na ikakabuti ng sambayanan, lahat tayo or kahit sa distrito ng mga kongresista, mga mayor, kung makakita sila ng isang bagay na makakatulong sa kapwa, doon dapat bubuhusan ng funds. At sana po wala na yung kickback. Alam po namin sa local, merong ganon, yung mga SOP. Totoo po yun. Pero yun na nga, we appeal na lang sa mga ganitong, yung gumagawa ng mga anomalya na sana magkaroon po kayo ng konsyensya. Kasi for every corruption na ginagawa ninyo, at darating yung panahon, yung kinurap ninyo ay makakadulot ng mas malaking problema sa kapwa. Kagaya nga ng yung mga flood control na nakikita natin on paper tapos na, tapos hindi pala. At yun po ang kinagalit ni PBBM. Nung pinuntahan niya yung mga lugar na sinabi na tapos na yung proyekto, pero pagpunta niya doon, kung hindi pa tapos, substandard naman. Remember, si PBBM po, ang talagang nagbukas ng mga mata natin na meron talagang nangyayaring anomalya sa mga ahensya ng gobyerno. So sana tubuan na lang talaga ng konsyensya yung mga tao na wag kayo mangurakot kasi hindi naman hindi naman talaga sa inyo yung pera na yan, sa taong bayan yan. Dapat binabalik nyo sa pamamagitan ng serbisyong totoo, tama, mabuti, yung ang pera ng bayan. Dadalhin nyo sa mga maayos na mga infrastruktura, serbisyo publiko. So yun, pagbayad po ng mga buwis at meron pa pong extension deadline to May 15. I-avail po ninyo yan kung kayo po ay hindi pa natapos sa inyong pagpa-filing ngayong araw. Kukulango.